Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, ang oras sa igwara kita ni na 33 minutos makalis na alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang marhay na aga po sa Indokabos, aldaw po tabi kitang unyan kanda Biyernes na mga tugang, asin pizza 24 na po kan bulan kan Abril 2026. Yaon dyan kay Baranyato sa Engineering Department, Sir Stephen Pabis, Sir Pastor Serge Marmol, asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, marhay na aga po sa tuyang mga parantabay, Pilipinas, marhay na aga, Bicolandia, good morning, and marhay na aga man po sa paborito kong probinsya kan Camarines Sur, pinakamagayon sa Bicol Region. Good morning, marhay na aga. Sa mga parantabay ta, yaon mada, pwede ka magpaabot kan sa idong mga greetings, asin mga namamati ngunya na panahon na mga tugang. Ano po? Pero bago yan, mahagad kitang bendisyon sa mahal na Diyos, tabangan kita sa satuyang trabaho ngunya na aldaw, kaya uya po an satuyang daily bread. Ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Roma 1:3-4. Amen. Salamat sa mahal na Diyos. Bueno mga tugang, duman sa mga kababayan ta, sabi po magiging mainit man giraray na kamugtakan ka na panahon ngunya na mga tugang, sa bagay totoo po iyan. Talagang grabe po init ka na kamugtakan ka na panahon. So basado po sa payag ka na pag-asa mga tugang, sinasabi na magpapadagos-dagos iniyo pong kamugtakan ka na init ka na panahon na namamati tangunya na mga tugang. So dagos po na mamamati sa bilog na nasyon, ngunya na aldaw ka na aldaw po ka na Biyernes, grabe pong init ka na panahon, kaya duman sa mga brown out ngunyan, kung igwanin na mga schedule sa sendong lugar, ay nako, talagang maghanap na kamunin na pang yap-yapa mga tugang. Grabe po ang init kan panahon. Sabi kan na pag-asa, nanginginot sa talaan ka na pinakamainit na panahon ngunya na mga tugang, iyo po ang partibismo kanda mga lugar kanda Cotabato City, duman sa Cotabato ay gwapo mga tugang nin 44 degrees centigrade, mantang sa Sangli Point sa Cavite 42 degrees centigrade. Hirak man kaniya duman sa Sangli Point, hirak man na mga tugang itong mga nagtitraining nin na pulis duman. Itong mga kaditi sa Philippine National Police Academy, PNPA, tasubra ning init nin panahon, mga tugang 42 degrees centigrade, namamatian kan init duman. Pagkatapos duman, sige ka an marcha partner, yaon ka batad ka, tapartiyan ka na training, sige ka an marcha, sige an jogging, tan mga pulis, mga tugangan militar, araw kayo na training binabatad sinda sa partibismo kan sirang kan saldang, kan init kan aldawa, kan
iniyo po mga tugang partikan sa indang training, kung di mo kaya, di mag-quit ka. Ano? Kayo talaga yan ang dalaga na sa military, sa PNP. No? Training ninda, babata dun ka sa sirang ning aldaw mga tugang usaldang. So sa Sangli Point, duman sa Cavite, 42 degrees centigrade. Duman sa Butuan City sa Agusan del Norte, 42 degrees centigrade. Sa Iloilo City, makakamati sindanin 41 degrees centigrade. Sa El Diponso sa Bulacan, 40 degrees centigrade. Duman po sa CL Issue Muñoz, Nueva Ecija, 40 degrees centigrade. Sa Tao, Kamiling, Tarlac, 40 degrees centigrade. Dagupan City, Pangasinan, 40 degrees centigrade. Tugigaraw City, Cagayan, 40 degrees centigrade. San Jose Occidental, Mindoro, 40 degrees centigrade. And kabali naman po digdi and Bicol Region. Ang Bicol Region makakamati nin 40 to 38 to 40 degrees centigrade. Ang pinakagrabe duman po sa probinsya kan Catanduanes. 40 degrees centigrade. Mainit dumanta, dagat bagaan na probinsya ka na Catanduanes, maski sabihin ta pang 40 degrees centigrade, ana mamamati duman, dagat yan, yaong ka sa tubangan ka na Pacific Ocean, masakiton, talagang grabe ang init na namamati ninda dumana, alis nga kan dagat, saro pa po yan sa nagdadaranin na grabing init mga tugang. Isipon mo, pag yaong ka baga sa dagat, nagkukurukarigos ka, yaong ka sa baybayon, day ka pa naglalangoy-langoy sa tubig dagat, mga tugang makakamati ka na nin, grabing init kan kamugtakan ka na panahon. Pansabi, kan pag-asa mga tugang, pag digdi palan, pag nag-abot na ning 27 degrees to 32 degrees centigrade, yellow ang color kaya na partner, yellow ang kulay, so gustong sabihin caution na, caution. Pag nag-abot naman po sa 33 degrees, abot sa 41 degrees centigrade, init ka na, kamugtakan kan panahon, ay mainit na yan, mainit na yan, 33 to 41 degrees centigrade. Ang kulay kaya na mga tugang orange, orange ang kulay kaya. So digdi ang naapod kaya extreme caution. And pag 42 abot 51 degrees centigrade, ay grabe na ang 51. Grabe na yan. Duman nga ni ngunyan na nagpapakol 44 degrees centigrade sa Cotabato City sa Maguindanao. Yaon duman ang pinakamainit na lugar, nag-aagrangay na po ang mga kababayan sa sobrang init mga tugang. So iyan 41 degrees to 51 degrees centigrade, danger na po yan, grabe na. Danger na apod kaya ang kulay kaya na mga tugang. Duman sa inot, caution, color yellow, orange, and extreme caution. Pagkatapos ang danger, orange. An extreme danger, pinakagrabe mga tugang. Grabe na. Iniyo po nagpapakol na sa 50 degrees centigrade. Sumayo pa man kaya digdis sa tuya. Dahil pa man po inamamati digdis sa Pilipinas. Maski grabe ang init kan nga kamugtakan kan panahon. Ang pinakadakol ngunyan na ang pinakalangkaw ngunyan na temperatura na namamati po duman sa Cotabato sa parte mismo kan na Maguindanao, 44 degrees centigrade. Today pa man kita nag-aabot sa 52 degrees centigrade. Grabe na yan. Kadakol na po kaya na madidismayo sa sobrang init kan panahon. Delikado na iyan sa parte po kan mga senior citizen. Kaya pinagpapaingat po sa tuyang mga kababayan, lalong-lalo na ito pong mga may hika.
delikado ini duman sa mga may hika, may hilang sa puso, may hilang ning high blood. So delikado ini. So pinapaingat po sinda ni maray kan pag-asa mag-inom po nina bastanting tubig, iwasan an matinding sirang kana saldang urog na po pag-udto. Arog mo niyan, paalas 11 na mga tugang, so mag-ingat na po magparabalad sa saldang. Kaya kung may hiling mo bagang ngunyan, mga traffic enforcer, dapat si mga traffic enforcer na nagtatagagilid-gilid man. Nagtatagagilid-gilid man dapat si mga traffic enforcer, terayaon bagayan sa tahaw kan tinampo, gilid kan tinampo. So para pahipli ka mo, delikado na ma-head stroke ka mo. Naman sa mga kababayan dapat permi ka mong may bastanting tubig, may daradara, may balon permi. Ang aning makalikay po, mga tugang, pag ginanot, inom na naman tubig. Inom na naman tubig, mga tugang. Para po makalikay sa dehydration dumaan sa mga kababayan na yaon po sa party mismo kan traffic enforcer. Dahil na pagparaturayawon go na itong mga traffic enforcer kung sa oras na ini yaon na sa gilid kan na tinampo nagpapahiripli mga tugang. Dahil na go na pagparaturayawon kan mga motorista. Kung minsan kaya mga tugang naihiling kan mga motorista, ano nga yung ginigibo kaniyo mga traffic enforcer tayaon niya sa gilid kan tinampo, dapat niya nagmamatusinda kan na bulos kan na trapiko. Pabayaan na po yan mag-girilid go na pati ang mga ekspertuan, mga doktor, pinag-a-advise man talaga na dapat pag-araw kaning oras dahil magparapainit mga tugang. Pwedeng ma-head stroke sa tuya pong mga kababayan. Although trabaho ninda yan, pwede man magluwas pag grabe na ang traffic, pwedeng magluwas ini yung mga tugang yato na mga traffic enforcer. Pero pagkatapos kayan kung normal na naman ang bulos ka na trapiko, para paipli po kamo, maintindihan tayo niyo po mga tugang yato ng mga traffic enforcer. Bako man lang na puro batikos kita, bako man lang na puro tuyaw na ipapaabot sa inda, kundi taon tama ni na atensyon sa inda nga mga salud. So pagarog po kaning daralagan, pagarog na po kaning kamugtakan kan panahon na mainit ng maray, kamo pong mga traffic enforcer, tagagilid naman po, tagagilid naman po para duman sa limpoy, para paipli naman kamo sa limpoy. Pero habang nagpapaipli sa limpoy, nagmumonitor man giraray kan bulos kan trapiko. Takon baka dyan po gurumok na, sabi kaya nga magpaipli, dahil nga magparapainit. Pag gurumok naman, atindi rin naman nindo ang bulos kan trapiko. Pagkatapos na maging normal ang dalagan kan bulos kan trapiko, so gilid na naman. Duman na naman sa limpoy para po makalikay, duman po sa mga kababayan tata. Grabe po talaga ang init kan panahon. Hagad takutan na sa party mismo kan mga electric cooperative, dahil nago na magkaigwanin mga brown out, arog mo niyan, duman po sa banwaan kan pili, brown out da ngunyan. Mayo ni na kuryente, pero mayo man po ni na schedule, mayo man po ni na pinagtaong schedule na magkakaigwanin brown out. Kaya brown out da duman, dahil ko lang aram duman sa Indo, pastor ito kayong sa Indo, o kampo, ay kuya na kaya may sakop kanto sa Indo, partido na, pastor, partido na. Pero sa sentro da mga tugang, kanda pili mga tugang, brown out da ngunyan. Sumayo man po ni na schedule brown out, pero brown out po da ngunyan. Dahil nakuta na para brown out araw kaning panahon kung may mga schedule ni na pag irahay maintenance, kana mga ekipahe, kana kasuriko kung si man niya basta electric cooperative,
dai nakuta naguna ta sobrang init. Kaya lang dai taman po mababasol. Ining ginigibo nindang mga schedule brown out at para po mag kaiwa ka na maintenance kan sa inda mga ekipay ta dyan man po kaya ang sabi kaya sa paliwanag kayan kan na mga electric cooperative ginigibo ninda ang maintenance mga tugang dumanda sa parte mismo kana sa indang mga ekipay pag panahonin na tag-init taday man nga pwedeng magsagibo ngayanin mga maintenance mga tugang dahil man nga pwedeng magsagibo kung panahon nga kan tag-uran ta mababasa man nga itong mga ekipahe kaya mayo kitang magiginibo kayan talagang kung kasuarin si mainit kasuarin na kaipuan ana serbisyo ka na kuryente ta gustong mag-electric pan ta grabing init ka na panahon yaon man nai-schedule ang brown out sumayo kita magiginibo ta sabi kan sabi po kan kasoreko o kan mga electric cooperative iyo man po kaya dayan ang panahon na dapat digdi magsagibukit sinda kana mga maintenance services duman sa mga ekipahe ninda po kaya day pagparabasulon ada mga electric cooperative kung nagkaigwaman kan pinag-aapod na schedule brown out. So pag may schedule brown out saray nin kuryente partner magpreserba rin kuryente kundi dahil mo man yan bako yan araw kan tubig pag may schedule nin pagputol ni na tubig pwede ka magsalod ning amay pero sa kuryente mayo sakitan ka kayan sasakitan ka kayan pag kuryente na pinag-uurulayan so pinagtawan ta lang po yan na atensyon ngunya na aldawa mga tugang ninuli po kan grabe po init ka na panahon so sabi ta na nga ni probinsya kan na Catanduanes iyo po grabing init kan panahon na pinaga sa sapo mo niyan ninuli tayo ni yaon sa isla and naka atubang ini sa parte mismo kan Pacific Ocean so grabing init kan kamugtakan kan panahon an sa inda pong namamati ngunya na mga tugang. Bueno, duman po sa mga kababayan ta, mga tugang, kumustan sa tuyong mga kababayan so nagpapatanid ngunyan ana Israel mga tugang, na preparado sinda na atubangon iniyo pong nasyon ka na Iran, mano-mano na naman na mga tugang ining Israel, grabe, ipon mo mga tugang, nakikipaglaban na sa parte mismo kan Iran, nakikipaglaban pa sa parte mismo kan duman sa Lebanon, grabe niyo, dahil napapagal sa kakagera sa pakikipaglaban iniyo pong nasyon kan Israel. So, preparado da sinda na idagos po na laban ang gera. Isipon mo yan, Una ko, preparado lamang na magkaigwanin na ceasefire. Kundi, gera, Abikan Israel, preparado nga kami na ipagpadagos ang gera laban po nga digdi sa nasyon kan Iran mga tugang. So, dakulang kuya nini, dakulang bagay ini na dapat tawanan atensyon tapag araw po kayo ng deklarasyon kaniyo pong nasyon kan Israel rematin na naman kita kani talagang magpapadagos-dagos magpapadagos-dagos mga tugang krisis na aatubangon nyato maraisin na kayo mayayaman ng mga nasyones. Pero kita digdi po sa parte mismo kan Pilipinas, nagsasapo kita ni na grabing perwisyo, grabing pagtios sa tuya pong namamati sa tao ka na gera na kinakatubang kan nasyon ka na Israel asin ka na
Amerika, pati naman na mga tugang kaniyo pong nasyon kan Iran. So apektado kita digdi. Ano ang sabi kan na Israel mga tugang? Nagbantan Israel, ang Israel nagbanta na preparadong ibalik ang Iran sa pinagaapon na dark age sa mga tugang. Ano, sadiklum, gusto nindang ibalik ang partibismo kan na Iran sa pagkakapulbos, sa pagkakapulbos mga tugang. Mantang padagos ang pagtindi kan tensyon sa pagultanan po kan nasambit ng nasyon. Naging pahayag yan mga tugang kan Israeli Defense Minister sa iyang pahayag and Defense Minister baga kan Israel, iyo po si Israel Katz. Sabi kan Defense Minister na si Israel Katz mga tugang, sa inman mapaduman preparado an sa indang militar naliwat na puunan po an opensiba laban po sa nasyon kan na Iran digdi an Israel official obeto ninda dagos ng pabagsakon po mga tugang an liderato kan na dynastiya kaniyo pong mga kamini gusto nindang tapuson na an liderato kan mga pamilya kami na kung sain iyo po nagpapadalagan kan nasyon kan Iran. Kaya gusto nindang tapuson na, pulbuson na, runuton na padagos ang nasyon kan Iran. Mala ta digdi nagkaigwa na po ni na pag-uurulay ang Prime Minister kan Israel mga tugang asin ang Defense Minister kan Israel ang Prime Minister naman kang Israel si Benjamin Netanyahu. Kabali na po ang naralangaw ng mga opisyal kan Israel sa lado kan seguridad tanganing digdi po mga tugang tukaron pa and apwera kan laban ninda tinukar pa mga tugang apwera kan laban ninda duman sa nasyon kan Iran, tinukar pa ang laban kan Israel sa nasyon kan Lebanon. Sipon mo, sinasarabay ba iyang partner? Sinasarabay ba iyang kan Israel mga tugang? Dahil pa nga ni tapos ang laban, ang gera na kinakaatubag ninda, sinda baga nagpuon kaning gera duman sa Iran na mga tugang pa, tapos nakiaram si Trump. O ngunyan, mga tugang nag-meeting na aning tukaron, ining laban, gera sa partibismo kan na Lebanon. Sipon mo yan na mga tugang. So, sadit na nasyon lang po ana Israel, pero kadakol ana kalaban ng mga nasyones. Pero kung hilingon mo, dahil kayang pabagsakon ana Israel mga tugang. Pastor, ano anyaon dyan sa Israel, pastor? Basa, pastor, basa. Pastor, ano anyaon sa Israel? Sinusurug-surugan na, mga tugang mga nasyonis na nakapalibot sa inda duman sa Arab nation, pero dahil kayang pabagsakon ana Israel mga tugang. Kung ilingon mo sa mapa sa globe, sadit-sadit na nasyon ana Israel mga tugang, pero poderoso. Ang mga kalaban pati ng mga nasyonis, bakong basta-basta partner, bakong basta-basta darakulao ng mga nasyon asin mga superpower ana sa indang mga kalaban pero daisinda nasasakop dahil nasasakop ining nasyon kan Israel apwera kan daw nga sinasabing ini kaya ang nasyon na pinagapili kaiba kani ada sa tuyang kagurangnan kaiba kan Israel ana mahal na Diyos protektado sinda protektado. Pero sa tao ka na protektado sa bagay, Arab nation na partner, kadaklan dyan na kung ihilingon mo, bako man mga Kristiyano, kundi mga Muslim, partner, mga Muslim, so dahil man sinda nagtutubod, mga tugang kay Jesus Christ, dahil man sinda nagtutubod, sa parte kan sa tuyang Diyos, sinda, ala sinda, pero ini yung sa tuyang Diyos, iba man, pagkabisto ninda. Niyo pong mga Arabo. Kaya digdi,
palibasa ansabi kan na ansabi sa Biblia protektado kaya dakan mahal na Diyos na Israel, kaya maski sa dit na nasyon sururog-surugan man kan ibang mga nasyones, mga darakula, mga superpower na mga nasyones sa kinaban, day kaya ninda nga rugmaon ninuli ta protektado kan sa tuyang kagurangnan. Padagos na naglalala po mga tugang, dalagan na iriwal sa pagultanan kan Estados Unidos asin man kan na nasyon kan na Iran, kabali na po ang nasyon kan na Israel. So Israel nakikilaban duman pa sa parte mismo kan Lebanon, Amerika day man nakikiaram pa duman sa Lebanon, day pa nakikiaram ang Amerika, ang pinapakiaraman kan na Amerika iyo po ang nasyon kan na Iran na mga tugang, and kabali sa mga nangyaring pag-agaw po kan na US, duman iyo ang barko subot na may karga nga lana, gikan po duman sa nasyon kan Iran, kasabay kan pagsasaraman kan Iran liwat mga tugang kadtong pinagaapod na Strait of Hormuz, sadit na dalan, sadit na agihan, kadagatan na kung saan dyan po nag-aaragi itong mga barko mga tugang na may mga lunad nin mga lana asin iba pa na mga produkto na pinagdadara, sinusupply sa manlain-lain na mga nasyones. Sinarahan na naman kaya kan Iran, iniyo po nga Strait of Hormuz. Kaya ining namamati tangon yan, na napagbaba kan presyo kan produktong petrolyo, baka sa masunod na mga aldaw, uli kan pagsarana naman kan Strait of Hormuz, mag-ulanto na naman ang presyo sa lana, partner. Iyan ang makulog dyan. Tas sinarahan na naman kan na Iran na mga tugang. Iniman kang Iran man na ini. Maggira ka mo, dahil na yung pagsarahan, dahil na pagperwisyo nito mga nagdadarakan na lana, kan mga produktong petrolyo, tanganing okay man lang, sige, magralaban ka mo dyan, magirira ka mo kung abo ka mo magpatupi, abo ka mong magpapugol, sige, barakbakan ka mo dyan, pero dahil na nindo pagpakiaraman, ning mga nag-aaging mga nag-deliver na mga tanker, mga barko, minadara nin mga produkto, arog kan petroleum sa ibang mga nasyonista. Ano man pakiarami sa gera nindo? Maayo man kaming pakiaram kan gera dyan po sa parte mismo kan na nasyon kan na Iran na mga tugang. Laban kan US sa kan na Israel, kamo man na nagraralaban. So dahil naman nindo kuta na pinagpiperwisyo ini yung agi kan mga barko ini kang Iran man na ini paparasarahan ini po nga Strait of Hormuz. Kaya digdi mga tugang sa tao kan mga nainot na pong pag-aatake kan na Israel na ikinagadan po kan na nagkapirang mga haralangkaw ng mga opisyal kan Iran, nagdadanay po na and party mismo kan Iran na mga tugang haros digdi po nagdadanay na makusog pa man giraray. Lagad nagpatanid po si Katz na masunod na pag-aatake mga tugang duman sa mga kababayan ta, magiging maisog, magiging grabe, asin magbubunga po nin matinding distroso sa parte mismo kan nasyon kan Iran, tanganing pabagsakon na, pulbuson na, nasyon kan Iran. Sabi yan sa mga pagbabanta po mga tugang kan Israel. Ining mga pagbabantang ini pag sinimbag na naman ini kan nasyon kan Iran, mga tugang, asin nagpurong pusong na naman na Iran, rimati na naman kita kani, dagdag na perwisyo na naman ini sa ibang mga nasyones na iman kabali direktamente kabali direktamente sa giyerang ini na nangyayari po duman sa Middle East mga tugang. Kundi maayo kitang magiginibo kani na sa mga araw po kaning mga sitwasyon, mga superpower po na mga nasyones na nag-uurulay sa giyerang ini, daiman pati inihiling, daiman lamang natatanyog
daiman lamang mga tugang sa linguyon kung ano ang nagiging epekto sa parte mismo kan na ibang mga nasyones. Iyo baga, daiman baga iniiling ang epekto kani ano po sa ibang mga nasyones anda sa inda lang ano po ipagpadagos ang gera. Kaya kung minsan pag nagkakaigwanin na ceasefire, nauugma itong ibang mga nasyones kan kinaban mga tugang, ninulita digdi po nagkakaigwanin na tigil putukan, ang resulta mga tugang, itong mga barko na nagdadara ang mga produkto, araw kan petroleum, pasiring sa ibang mga nasyones, nakakalusot. Lalong-lalo na naman sa Strait of Hormuz mga tugang. Nakakalusot. Nauurugmaan ibang mga nasyones sa intirong kinabanta nadadagdagan ang supply kan na sa indang krudo. Lagad ngunyan na ipinagsarana naman kan Iran, lao man yato mga tugang na maluyan na naman ang supply kan na krudo and pwedeng sa mga masurulod na mga aldaw kung magpapadagos ang araw po kaning sitwasyon sa pagsara na Strait of Hormuz, pwedeng magdakula na naman and magulanto na naman ang presyo ka na produktong petrolyo. So, perwisyo po talaga. Perwisyo talaga mga tugang sa parte mismo ka na kinaban. Iniyo pong gera. Mayo po nini na dinadarang karahayan. O si Trump mga tugang pahayag ang China nakikiaram na. Nakikiaram na. Ang sabi ni Trump, nagpapadaradaanin na armas ang nasyon ka na China dumampo sa Iran poon kan magkaigwa kan na ceasefire. Ang sabi pati ni Trump, ang pagkuna ko ngaya nagkaintindihan na ngaya kami ni Tsai. Alagad iyan pala niya gira an kapantay kana sa muyang pag-uurulay. Sipon mo, China nakikiaram na, nagpadara na mga tugang ni na armas dumampo da sa parte mismo kan nasyon kan na Iran. Sa bagay, ang kaalyado kaya ngunyan kan na nasyon kan na Iran, iyo ang China saka ang Russia, mala nga ni mga tugang ta duman, dai ka dideliveran, partner, dai ka dideliveran kan na krudo ali sa Iran, urog na itong barko na makuanin supply kan na krudo dumampo sa Iran, kun bako ni na kwarta kan China ang gagamiton mo. Isipon mo yan. Dati-dati ang mismong ginagamit na kwarta, US dollar. Ngunyan, ang China, Pastor, anong apod kan pira kan China? Yin. Bako man ano ang pira kan China nga tugang. So, dapat kwarta kan na China. And yuan sabi ni Pastor, yuan yuan na kwarta, yuan na barko. Yuan na ngayon barko. So yuan na gamit. So sabi ni Trump, mga tugang, pinagbubulgar ni Trump na taro po ng puwersa militar na kana China, sarong barko ka na China, may dara po ng regalo para sa Iran sa tao ka na aktibong untok putukan ang nag-deliver mga tugang ni na mga magagayo na mga armas. Anong klaseng armas daw ang pinagpadara ni President Xi Jinping? Dumampo sa parte mismo ka na Iran mga tugang. Saro pa maning China, nagpupurubok pa manin na gira. Saro pa man luko man talaga ni yung presidente ka na China. O diyan po mga tugang tatawan talang ni na atensyon iniyo po mga nasambit na mga bagay. Duman po sa mga pangyayari sa parte mismo mga tugang sa parte mismo kan Middle East mga tugang, lalong-lalo na sa gera kan China gera kan Iran, pati naman kan Israel asin man kan Estados Unidos de America.
nagdadakol ngunyan na mga tugang kaso kan digdis sa tuya sa lokal sa lokal nagdadakol ang kaso kan encounter sa pagultanan kan grupo kan komunistang partido kan Pilipinas asin man kan Puwersa Armada kan Pilipinas mga tugang kung duman po sa partibismo kan Middle East padagos na nagiging mainit ang giyera sa pagultanan kan Amerika, Israel, asin man kan Iran, digdi man sa satuya, dai man nagpapauri, sige man ang ralaban, sige man ang giyera, baradilan, sa pagultanan kaniyong mga tugang yatong mga Pilipino na dai nagkakaintindihan sa sindang mga ideolohiya. Si Irisayat, ang Puwersa Armada kan Pilipinas, AFP, asin man po Philippine National Police, pati naman na mga tugang ang mga rebelding New People's Army NPA. Dakul, no? Wala nga ni kung hihilingon mo, kadakul na mga kababayan ta and mga grupo ka na mga rebelding New People's Army NPA and sinasabi mga tugang nadigdi po pinagbarawian ni na buhay ni po kan girang ini kan New People's Army NPA ako day man daw ko bilibdigdi sa payag ni T.D. Casino isipon mo si T.D. Casino nagdududa sa dalagan kan ralaban kan military asin na New People's Army NPA ang sabi aktivista asin dating mambabatas na iniyo po mga tugang na si T.D. Casino siya nagdududa nagngangalas siya mga tugang kung taano tamayo po dang binawianin buhay sa lado kan militar sa enkwentro sa lado po kan New People's Army NPA. Isipon mo yan, nagngangalas nga ako. Ano nga ta? Garong nga makaduda, ngalas nga ako na mayo ngayang nagadan sa Puwersa Armada kan Pilipinas sa laban niya sa NPA. Gusto niya pala, may nagagadan. Ang bira ni si T.D. Casino mga tugang, ang gusto ka ni may nagagadan. So, sabi niya, kaya ako, duda, duda mga tugang, digdi sa nangyayaring ini, taano da, mayo nin miyembro kan Puwersa Armada kan Pilipinas sa encounter kan MPA duman sa Negros Occidental kan Pizza 19 kan bulan kan Abril. Pizza 19 kan Domingo. Ano nga tamayo nin nagadan sa grupo po nga kan grupo kan military. Sinangyari po yan na barakbakan duman po sa Negros Occidental mga tugang. Duman kaya sa barakbakan na ito kung magigirom duman ta 19 po ang nagadan. 19 po ang nagadan sa nasambit ng enkwentro nangyari po baga duman sa lugar kan Tubuso Municipality. Asin digdi po may nakadamay nasarong estudyante mga tugang. Igwang nakaiba nasarong estudyante kan UP. So kabali duman sa mga nagkagaradan iyuan na leader kan NPA. Sabi ni Casino mga tugang, tanong eta kadakol ngayong nagadan sa NPA 19 may nakaiba pa ngayaning sarong estudyante. Tanong eta mayo na nagadan sa militar, partner. Kung may nagadan pala sa military, mauugma pa partner si Casino, ay pambihira, Dapat nga mayo na nin nagadan sa enkwentro o dain na nagkaigwaning enkwentro. Partner? Dain na dapat nga nagkaigwaning enkwentro, tamay nagagadan. Dapat ngantig nagkakaigwan na lang ning urulay. Plantsaw na ang gusot sa pagultanan kan mga rebelde sa kakana gobyerno resolveran. Bakong masabi ka, ako ngaya duda. Duda ngaya ko, taano tamayong nagadan nga sa army. Partner,
gusto mo pala may nagagadaan. Ano? Gusto mo may nagagadaan. Tamay nagadan nga sa NPA. Iabo taman po kay na igwanin nagagadaan. Ining iriwal na ini para riyo baga Pilipino. Ano? Maayo man pong mangyayari kayan. Andaog kayan na Pilipino man giraray. Kunta na kung mayo na nin gera digdi sa pagultanan kana mga rebelde digdi po sa satuyang nasyon ta nakikisabayan pa man kay kita ata mainit na ang sitwasyon duman sa Middle East makikisabayan pa kita digdi grabe digdi sabi ni Casinyo garong iya makaduda na mayo man lamang subuot na nadakop na buhay sa lado nga kan NPA sa nasambit na nga encounter mga tugang. Makanus an araw po kaya na imbis na tarabangan ta na lang, sabiyon ta na ngaya dai na mautro an araw kaning mga enkwentro tamayo man nin nangyayari digdi, mayo man ang gagana para riyo daog ta mga Pilipino, iyon na lang kuta na yan ang pinagasasabi kaniyo po ni Casinyo mga tugang ni Doro Casinyo bako na digdi po dahil nga ako nagtutubod tanong nga tamayong nagadan sa army ay pambihira isay man magugusto kayan tama daw yan mga tugangan mga sinasabing ini kaniyo po ni Casinyo ibitado tabaga si Casinyo mga tugang si Casinyo saro po yan sa mga leftist mga tugang na naging congressman. So, representante iyan kana bayan muna party list. Iniyo pong si T.D. Casinyo. Adtong yaon siya dyan sa partikan Congress, mayo man siyang ginibo. Dapat yaong ka na kadto sa Congress, ika na naggibo ng inisyatibo ta representante ka kan bayan muna party list, ika na sinagibo ng inisyatibo tanganing digdi magkaigwanin na pistok sa pagultanan kan gobyerno asin man kan sa imo pong mga pag-iriba tanganing pag-urulayan anda ipagkakairintindihan man nagusot sa pagultanan kan gobyerno asin man kan mga rebelde mga tugang. Taday nagkakasundo sa kunyunyan ang gobyerno dai man po yan mapadaog ta inot na inot sinda ang gobyerno. Ay man yan mapadaog mga tugang. Kaya dapat igwa po ni nagmimidjit. Dapat igwa ni nagtatahaw. Kuta na kan panahon na ito kan ikapaan congressman, representante kan bayan mo na party list, ika na kuta na sinanginot tangani po na magkaigwa ninda. Ika na sinagmidjit tangani nga magkaigwa kan urulay pangkatuninungan digdi po sa party kan Pilipinas tanganing dire-diretso na ang progreso asin mayo na po nin nalalagas na Pilipino. Mga tugang, mabalik kami pagkatapos lang po nin pagirumdum. Mga tugang, paragos-dagos kita digdi po sa laog kan programa sa mga kababayan ta. Marhay na aga po, kumusta sa tuyang pagkaaldaw ngunyan. Duman po sa mga kababayan ta mga tugang na nag-aantabay po digdi sa laugan na programa. Pagpaabot niya mo ngin good morning sa tuya pong mga paraantabay. Ay, nako, duman po sa mga kababayan ta, ingat-ingat po sa kasulo ngunyan. Grabe, mala nga nita sarong lugar po naman sa parte mismo kan probinsya kan Catanduanes edipisyo kan na eskwelahan haros kinakanda ni kalayo mga tugang haros ubuson ito pong sarong raya kan eskwelahan haros ubuson po nasambit na pong ini yung classroom ata kulang na nga ni classroom sa tuya pong DepEd nadali pa kaya duman po sa mga kababayan ta ingat-ingat po lalong-lalo na sa mga bukid-bukid usong-uso mga
inaapod niya itong mga grass fire, ano? Kadakol po na nangyayaring mga grass fire ngunyan na mga tugang. Kaya taga kuyan-kuyan, taga ingat-ingat sa tuya pong mga kababayan lalong-lalo na po itong mga nagagaramit kan mga pinag-aapod niya itong sungo. Iyo po yan saro sa nagiging kaw sa mga tugang. Tangani pong magkaigwa po ni kasulo pag nalilingawan kana sa tuya pong mga kababayan. Kaya hinahagad ta dumampo sa mga kababayan ta na kung mapipwede, ano po, kung nagruruloto araw kani, kung nagruruloto mga tugang likayan, pagkatapos magluto, sigbuhon mga kalayo ta grabe ang mga grass fire na nangyayari digdi po sa satuyang lugar. O dyan nga ni sa partikan na kadlan sa pili, nagkaigwa po baganin na grass fire, nagkasibot itong mga tugang yato ng mga bumbero. O itong sa Iriga ay grabe pala si damage kay ito. Diyan po sa siyudad kan na Iriga mga tugang sinangyaring grass fire sa Mount Asug, sa bukid kan na Iriga. Malat kadakol nin mga naapiktaran na mga tugang. Siyempre si mga panamnunduman. Iyan na bunga kan grabing init kan panahon. So grabing init kan panahon kaya taga-ingat-ingat. Perming igwasan na nin pasigurong tubig duman sa mga kababayan ta. Ano po? Na luluto nin mga kakanon sa paagi po mga tugang sa paagi mismo kaniyo pong mga panggatong niyato, mga sungo. Ano po? Kadakol kayo na ngunya na panahon na grabing pagtipid so sungo and gigibo ka na sa tuya pong mga kababayan ta. Ano po? Grabe mga tugang perwisyo na dadaraon kaya dumampo sa mga tugang yato. Kaya digdi po asikaso taga likay-likay tabi ka mga tugang. Ano po? Duman sa mga kababayan ta. Bueno, kaso ni Digong partner, sa kaso ni Digong duman sa mga kababayan ta, ito pong apelasyon na grupo na ngaya digdi palibre yun nga si Digong ninuli ta medyo gurang na ano po ibinasura to ka na ICC mga tugang. Ano po? Dai po mga tugang pig awanin na saysay kan ICC ta sarop pabagay kaya na gurang na da si Digong pagkatapos ang sabi mga tugang kan grupo kan mga abogado ni Digong kan pamilya ni Digong mga tugang nasabi mayo danin jurisdiction and party mismo kan ICC no sa pagtaunin na dalan pagbista sa kaso na kinakaatubang ni Digong. Mga tugang, aramon ta si sa itong mga judges, partner. Ano? Aramon ta si sa itong mga judges na ito kana ICC mga tugang sa appeal sa apila duman sa appeal chamber na iyo po nagdadangog ka na kaso ni dating President Rodrigo Duterte sa irisay ito. Sarong grupo po kan mga international legal expert as imbistadong mga personalidad sa dalagan kan lay iyo nagbubusisi nag-iimbestigar sa jurisdiction duman sa jurisdiction challenge na pinagasampa ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ICC. Mga tugang, ang appeals chamber kan ICC iyo nagdesisyon kung may bastante
asin igwanin kapangyarihan anda tribunal tangani pong ipagpadagos ang mga kaso mapadapit po duman sa sinasabing crimes against humanity laban po digdi kay Duterte. So digdi pinagkukonsidera ini na si Duterte mga tugang iyuan ka inut-inuting presidente o leader kan Asia na pinagpreso duman po sa dahig sa Netherlands mga tugang. Ano? Iyuan ka inut-inuti na leader o presidente kana Asia na igwanin kasong pinagdadangog dumana sa ICC sa dahig sa Netherlands mga tugang. So, ang mga miyembros ka na appeal sa chamber mga tugang sa irisay iyan. Ano? Tanganing naaraman tas sa inarali iyan. Ano? Sa inarali anong mga nasyonis ang minakompuisto kan mga judge, pastor na nagdadangog. Ano ang mga nasyones si irisay na mga judge ang nagdangog asin nagdesisyon digdi po mga tugang sa kaso ni Duterte na kung sa ina digdi ibinabasura itong petition kani asin sindaan mga huwes mga tugang na madesisyon kung guilty or not guilty sa mga kaso na idinadaklaga laban digdi kay Duterte mga tugang. Ano, durante kan siya iyo pa ang presidente kan Pilipinas mga tugang laban duman sa pinagsasabing war on drugs. Ano? Kung sa inkadakol po ang binawian in buhay. So ta irisay iyan. Inutunta mga tugang ang mga minakompuesto po na mga judges, mga tugang, kana ICC na nagdadangog ining appeals chamber, iyo po inot si Luz del Carmen Ibanez Carranza. Si isay iyan na si Luz del Carmen Ibanez Carranza. Mga tugang, iniyo pong si Luz del Carmen Ibanez Carranza, iniyo po taga duman sa Peru. Ano, taga Peru, mga tugang. Iniyo po nagserbi bilang sarong presiding judge, sarong presiding judge anti siya na mapabali po sa ICC. Siya po naging senior national prosecutor antis na nagkaput po kan mga kaso na may relasyon sa terorismo. Terrorism, partner, human rights violation, as in crimes against humanity, na iyo ang kinakatubangon niya ni Digong mga tugang. So, on-record kayan, nagi siya mga tugang huwes sa terrorism, human rights violation, as in crimes against humanity. Pero siya po sarong judge sa mga tugang. Sarong judge. So, ngunyan, aktibo po siya sa mga programa na nagtatabang sa mga biktima, kabali na po sa paghanap sa mga nawawara asin na rehabilitation kan mga naapiktaran, kan mga makatiritriste na mga krimen. Saro pa dyan na mga tugang, na miyembro ka na judge ka na ICC, iyo po si Tomoko Akani kan Japan. So may taga Peru, may taga Japan. So iniyo pong si Tomoko Akani kan Japan, siya po nagpuon bilang sarong public prosecutor, sarong piskal partner, na taon 1982. Asin siya po pagkatapos na mag-serbi bilang sarong prosecutor, saro pong piskal, siya po naging huwes sa mga tugang. Naging parte kan Supreme Public Prosecutor's Office kan sa indang nasyon duman po sa Tokyo. Niyo po babae ini. Itong taga-perong judge sa mga tugang
itong taga-pirong judge na si sinasabi niya to si Judge itong taga-pirong judge na si Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, babae man ito. Ini yung taga-Tokyo, mga tugang, taga-Japan, si Tomoko Akane, ini yung po babae man na judge. Ang paguna tata Tomoko, ang paguna ta partner lalaki, babae ini mga tugang. So kunyan, saro pang miyembro ka na judge sa partner, ini yung po si Solomi Balungi Busa. Solomi Balungi Busa, ini yung po babae pa man giraray partner. Pero negra ini partner, negra. Ini yung pong babaeng ini, si Solomi Balungi Busa. Siya taga duman sa Uganda partner. Ang lahi niya Uganda. Daw kung may Pilipino digda taga Uganda mga dugang. Pero taga duman sa Peru, taga duman sa Tokyo, Japan, and ngunyan si Soluni Balungi Busa, taga Uganda, na siya po nagserbi, antes siyang naging judge kan ICC partner, nagserbi siya sa manlain-lain ng mga international courts. Maura gini partner. Nagserbi siya sa manlain-lain ng mga international courts, kabali po an International Tribunal for Rwanda, as in African Courts of Human and People's Rights, mga tugang. Ini yung pong si Solomi Balungi Busa. Estado man siya bilang human rights advocates, antis naging sarong huwes partner. So iyan na mga tugang pinagbabasa ta kunsisay an mga judges kan ICC na nagdadangog po sa kaso niya ni Digong. Mga di kalidad palan partner sa inda mismong mga posisyon antes na na-promote na mga judges po sa parte mismo anda ICC. Saro pa mga tugang na judge ka na ICC, iniyo pong kan appeals chamber, iyo po ining si Erdini Balsurin Damdin. Iniyo po sarong lalaki, si Damdin. Taga duman sa Mongolia. Taga duman ini sa Mongolia na haros sinasabing tulong dekada na igwanin eksperyensya bilang sarong huwes, as in sarong prosecutor, as in defense counsel. Tulong dekada partner. Isipon mo tulong dekada pirang taon yan na partner. So 30 30 taon na iyo pastor 30 taon na mga tugang. Naging parte siya kan Supreme Court duman sa Mongolia. Isipon mo, justice pala nini ka na Korte Suprema partner duman sa nasyon ka na Mongolia, asin na nagtatabang sa reforma kan criminal justice system sa iya pong nasyon. So di kalibrian ko yan kaniya, di kalibrian record kani mga tugang ining taga duman sa parte mismo kan Mongolia. Di kalibrian record ni RD ni Balsurin Damdin kana Mongolia partner. Ansaro pa sa minakompuesto kana judges duman sa appeal courts man po sa ICC mga tugang, iyo si Gutcha Lord Kipanidsi. Sana tama. Gutcha Lord Kipanidsi. Kana ini taga duman ini sa Georgia. So iba-iba pala nasyon partner. Iba-ibang nasyon, bako man lang po pala ali sa Netherlands. May pangani kitang nadadangog na judge na hali po sa Netherlands sa mga tugang. So kumpuisto pala nini kan
mga uwis hali po sa ibang mga nasyones sa mga tugang asin matitindi an sa indang mga record. Sigut siya mga tugang, sigut siya ating Justice Minister, o isipon mo, dating sekretaryo kan, kundigdi sa tuya, Secretary of Justice partner. Duman sa nasyon ninda mga tugang sa Georgia, siya po ang dating Justice Minister, diplomat, asin eksperto po pag-abot sa international law partner. Eksperto pag-abot po sa international law. Naging importante an sa iyang papel mga tugang bilang taro pong huwes sa mga negosasyon na nag-abot po mga tugang sa pagbilog kan Rome Statute asin kasunduan na nagtatag sa ICC. Kabali pala ni sa founder kan ICC partner. Kabali pala ni sa founder kan ICC sa pagpatindog kan Rome Statute na mga tugang. Iniyo po mga tugang na si Gutcha Lord Kifanidze nahali po naman sa party kan na Georgia. Asin mga tugang ang magiging mismo na desisyon kan appeals chamber ang pinaglalauman na iyo po ang matalaan kung pwede po na idagos ang pagdangog sa mga kaso laban po kay Duterte. Partikular na ang mga aligasyon kan subuot maiwas na pagbalga sa diretsos humanos o pagbalga sa diretsong pantao. Kung sain kadakol na nagadan na mga tugang, sabi nga ni 6,000 daay nagadan na laban sa droga na kung sa inilansar ni Duterte mga tugang. Posible na magkaiguanin mahiwas na implikasyon ang pinagpaluwas nindang desisyon, ninuli lang po ta digdi po mga tugang inhuli ta bako lang po sa Pilipinas kundi pati naman po sa international justice system mga tugang. So iyon ni ining mga judges na ini na mga hali sa iba-ibang mga nasyones, iyo ang nagproseso partner. Iyo ang nag-adal kadtong petisyon ni Duterte na ngaya dapat bako dangugon tamayo dang jurisdiction ICC na pagdangog kan na kaso ni Duterte mga tugang. And dapat daang palibriyon na tagurang na si Duterte asin na igwa ninhilang. So iyon ni ang nag-aradal ining mga judges na ini na mga di kalibre mga tugang, iyo ang nag-atid-atid kan mga testimonya aniyo po na hupman mga tugang. Iyo ni na hupman iyo ni ang kuyan na partner nag-adal kadto mga testimonya ninda. Ang sabi kaning mga judges na ini maayo basura yan ta mayo man yanin bastante na merito mas makusog ngaya itong mga deklarasyon kanda mga kapamilya kaniyo po mga tugang na nagkagaradan sa kampanya kaniyo po ni Duterte. So bako palaan ang gustong sabihin pala na mga tugang bako basta-basta na iniyo pong mga judges na ini na nagtutukaw sa ICC Chamber Court mga tugang. Bako palan basta-basta. Di kalidad ang mga record kani mga tugang. Di kalibre ang mga record kaniyo po na nasambit na nga mga uwis. Kaya ikaw na mga tugang maayo itong mga argumento nila iyo ngayang pinakamaurag ngayang kuyan partner pinakamaurag ngayang abogado duman sa party kan Netherlands kaya kinuabaga kan na mga Duterte ay mahayo man palan kung babasihan mo sa record ka ni partner mga huwis na ini na nagkukumpwisto harayo o na maray iniyo pong mga abogado
ni Duterte mga tugang. Ano po? So magpapadagos-dagos ang hearing and ang sabi kaniyong mga huwis na mga ini, ano? So dapat ano po, ang sabi dapat niya mag-atubang na si Duterte sa masudod. Nabista ka na nasambit ng kaso. Periton nga yan. Ano? Periton nga yan na mag-atubang digdi sa party mismo kan ICC Court. Ano? Iniyo pong nasambit ng dating presidente na Republika ka na Pilipinas sa mga tugang. Ano? Kaya mayo na nin rason tanganing daipo mga tugang mag-atubang iniyo pong si Duterte sa pagdangog giraray. Kun iniyo po mga tugang hatulanin guilty iniyo pong si Duterte kan ICC. Ano po, siya ang inuting presidente sa Asia na makukulong mga tugang huli kan hatol kan ICC. Ano? Siya kung mahatulan niyo pong si Duterte. Anbista mga tugang ano, gigibuon pa man giraray kaniyo pong ICC asin ang masunod na bista pig-iimbitaran na po na dapat yao na mismo ining akusado na si Duterte mga tugang. Ano po? So iyan ang daralagan mapadapit man po mga tugang. Pinagtawan tanin atensyon para aram ta kung si isay ini na mga abogado mga tugang. Mayo nga ning abogado ang US duman. Mayo ni na abogado mga tugang and mayo pala ni na huwis and Netherlands duman. Ano? So ang mga huwis hali po sa iba-ibang nasyon. Igwa sa Uganda, igwa sa Peru, igwa sa Japan, mga tugang. So kadakol, ano po, pitusinda na nagkukumpwesto mga huwes, hali po sa manlain-lain ng mga nasyones ka na kinaban. So, ang kinaag talaga pala ng mga huwes sa ICC mga tugang, mga dekalibre ba kung basta-basta ang mga record, ano? Dai mo basta-basta matatawadan, ining mga record, mga eksperto pagabot sa international law, mga human rights lawyer. O sinabi mong human rights lawyer, mati na dyan si Duterte. Pero hilingon ta kung ano ang magiging depensa ano po kana sa iyang mga abogado mga tugang. Nagpapadagos pa man ang trial. Ano? Nagpapadagos. Siyempre, ididepensa man yan kana sa iyang mga abogado. O, bako pala na basta-basta ang record kaniyo pong nasambit ng mga huwis na ini. Mga eksperto ini pagabot sa human rights violation na mga tugang, mga international, bihasa sa international law. Iniyo pong mga huwis na ini. Pag sinabi mong human rights violation, mga expert ini, remati na dyan. Kung may pinagbalga si Duterte, dahil siya makakalusot dyan. Ano, kung may pinagbalga siya sa human rights law, dahil siya makakalusot dyan. Mga eksperto ini yung nasambit na mga huwis na ini kana ICC. So, iyan na update mga tugang, pinagatawanan tanin na atensyon para po sa kaaraman ka na sa tuyang mga kababayan. Bueno, mga tugang, sabi ko nga ni, nagpapadagos ang mainit man na giyera digdi po sa satuyang lugar. Kan grupo kan mga rebelding New People's Army. Inimang kaya si Juma Siso, nagpara burbugtak paman kayan partner. Ano? Man na nagpuro-pounder kaniyo, ilingangon yan, dahil nagkakairintindihan ang kapwa Pilipino. Ninuli kaniyong si Juma Season, iyo man na nagdarakan na inuluhiya ka na incheck ka na mga komunista, tigdi po sa laog ka na sa tuyang lugar, asin iyo ang nagpatindog ka na CPP, NPA. So, si Juma Season na mga tugang, si Juma Season sarong profesor na naging ideologo
asin kung paano kanina bilog an saro po mga tugang na klase ni insurhensya digdi po sa lado ka na Asya. Si Juma Sison na mga tugang bilang Juma, saro siya sa pinaka-kontrobersyal as in pinaka-impluensya na ideologong Pilipino. Iyan kan ika 20 century na siglo mga tugang bilang sarong parasurat, sarong profesor, asin sarong aktivista. Naging sentro siya kan kilusang revolusyonaryo na digdi po naglalaom kan radikal na pagbabago sa parte kan mga Pilipino mga tugang sa gobyerno kan Pilipinas. Gustong baguhon kaniyo po ni Juma Sison kuyang kani si Mao Zedong sa iyang idolo gusto niyang bago nagibon komunista ang dalagan kan atuya po nga nasyon. Iyo po pinangaki si Mao Zedong ka 1939 duman po sa Kabugao sa Ilocos Sur. Dakula ining si Sison sa saro pong may kaya alagad digdi po amay na nahilig ini amay sa iyang minor na edad mga tugang nagkahilig siya sa politika asin sa ideolohiya mga tugang. So panahon kan sa iyang pag-aadal sa Universidad kan Pilipinas sa UP, kadaklan baga sa mga activists ali sa UP, kadaklan sa mga activists. Ngunyan iniyo po nag-adal sa UP, naging saro po nga aktibo siya sa mga student activism asin digdi po mga tugang sa pagtukar kaniyo pong Marxismo, Marxism, nasyonalismo asin an anti-imperialistang ideolohiya o ideya. Ka 1964 mga tugang, darapang ngunyan sa kungunyan kaya igwapang mga rebelde sa kungunyan yaon pa day pa natutunaw ana partidong komunista digdi po sa Pilipinas taan na naggibo man kayan indamang ko man naisip kaniyo po ni Sison ta digdi po pinairiwal na mga Pilipino mga tugang. So, kan taon 1964 nagtabang ini na digdi po patindugon asin na digdi po organisado asin teripuno nito mga jóvenes na mga sinasabing makabayan na nagi pong importanteng parte kan kilusang protesta laban po sa nagdadanay na sistema kan gobyerno digdi po sa Pilipinas. Mantang nagkukusog ana kilusan kan na mga jóvenes mga tugang sa panginginot kadto ni Sison ang ideolohikal na pagsuway gikan po sa lumang Partido Komunista. Kan Disyembre 26, 1968, pinatindog kani ana Communist Party of the Philippines. Ito pong CPP-NPA na mga tugang. Pinagapatindog kani. Asin na naglatag po nin panibagong linyada kana mga pinagsasabing protracted people's war mga tugang. Habang digdi po haba na giyera sa pagultanan kan sinasabi da ang guerrilla sa parte kan komunidad mga tugang pasiring sa syudad pinuunan ini pinuunan ini sa mga barabaryo sa mga bukid-bukid partner
sagkod nang makaabot sa syudad. Si mga yaon sa syudad, isa itong aapod ninda mga tugang na duman sa syudad na Sparrow unit, partner. Ano? Ito yan si mga Sparrow unit. And sige kalap kani nin mga estudyante na mabali po sa indang grupo, asin si mga estudyante iyo nagiging pronta mga tugang maski ibang sektores sa komunidad, transport, mga parauma, iyo sa inda pong ginagamit na frontera bilang mga propagandist. Mga propagandista mga tugang. Sumakalis ang nagkapirang bulan na taon 1969, nabilog po itong armado na grupo kan Kilusan. Ito pong pinag-aapod na New People's Army NPA. Nagpuon po ang armado sa parte na pakikipaglaban sa mga kabukidan, asinubeto na nasambit ng grupo. Iyo po ang pinag-aapod na National Democratic Revolution, na kung saan digdi po mga tugang nakapokus sa pagbungkag pagtunaw kan sinasabing imperialismo kuno, asin na feudalismo, asin na birokrasya, kapitalismo digdi po sa laog kan na Pilipinas. Iyan ang perminindang pigpapaliwanag sa parte kan mga nire-recruit ninda. Ang dekada 1970, nagkusog po mga tugang, kasagsagi kadto na grupo komunistang partido NPA, kasabayan mahiwas na mga protesta sa parte nasyon, sagkod ng 1977 na mga tugang. Sagkod ng 1977, si mga protesta mahihiling mo, grabe po, pero dahil pa kita kayo nag-aararam. Nadakop iniyo pong si season sa irarom gobyerno kadto ni President Ferdinand Marcos, asin ikinulong nin haros 9 na taon. Asin kadaklan iyo po sa sinasabing solitary confinement na kung saan nakalibre lang ini ka 1987 matapos po ang pinagsasabing People's Power Revolution. Pinalibre ni Aquino, partner. Si Cory Aquino, matapos na dakupon kan mga militar PC sa Philippine Army ining si season, pinalibre lang basta-basta tinawanin na parul kaniyo po ni President Cory Aquino. So pagkatapos kan sa iyang kakalibre sa karsil, nagbali ini sa urulay nin katuninungan sa lado kan gobyerno, alagad da inagtrayumpo itong negosasyon ka 1987. Nagpasiring iniyo pong si Sison duman po sa parte mismo kan Europa, nag-star sa Netherlands. Iyo na ni partner, ini yung duman na sa Netherlands, siya duman ang The Hague's Netherlands, pinagdadangugan na kaso kaniyo po ni Duterte. So, nag-star ini duman po sa Netherlands bilang sarong self-exile mga tugang. Kung saan nagdanay siya bilang sarong political consultant kan National Democratic Front of the Philippines. Isipon mo, pinalibre na partner, pagkatapos digdi, sige pa ang laban sa gobyerno. Sa panahon kadto ni Cory, mga tugang, dakulaon pa ang papel na ginagampanan ni Sison, parte kan panahon ni Cory Aquino. Sa laog ka nasambit ng dekada, nagdanay po ang ideological sa parte mismo kan leadership ni Sison, sa laog mismo kan Kilusan. Para sa iya pong mga taga-suporta, taga-sunod, saro siyang paratukdo. Saro siyang paratukdo asin teoretiko kan revolusyon na mga tugang. Tayo ang babalangibog
kana revolusyon na mga tugang. Kaya professor gani siya. Para man sa mga kritiko, saro siya po na panginot na figure sa armadong insurgency na nagbubunga po kana haloy ng labanan sa manlain-lain na parte kan Pilipinas. Ano po? Iyan si Juma Sison. Si Juma Sison na mga tugang nagadan ini kan Disyembre 16, 2022 sa edad na 83. Matapos ang 2 semana sa pagkaka-ospital hanggang sa iyang kagadanan, nagdadanay siya asin pinagbibistuan sa iyang mga ideya bilang sarong leader kana kilusang komunista digdi po sa Pilipinas. Iyo pong NPA sagkod ngunyan yaon pa ang NPA dara-dara pa asin iyan saro po iyan magtugang sa naging legacy kaniyo po mga tugang ni Sison. Ano ta importante na sa kasaysayan na mga tugang ana pagpatindog kan bagong partido kan na ideolohikal sa linyada kani. Naging inspirasyon kan armadong kilusan mga tugang sa parte kan kabukidan. Nagkaigwa po ninda kulang impluensya sa student activist kan na 1960-1970s. Naging sentro kan personalidad sa urulay katuninungan kan gobyerno asin rebuilding grupo mga tugang. Sagkod ngunyan, iniyo pong mga sinasabing impluensya niya sa mga student activism mga tugang. Dara-dara pa kan mga estudyante ngunyan. Dara-dara pa sa campus, asin dara-dara pa mga tugang sa partibismo, kan na komunidad. Sagkod ngunyan, buhay pa sa komunistang partido, iniyo pong si Sison. Kaya hanggang ngunyan, sa kasaysayan po kan Pilipinas, pag insurhensya and pinag-uurulayan, perming nalaog ang pangaran ni Sison. Tasiya po, iyo ang nag-ibo, iyo ang nagpatindog, na CPP, NPA, kanilang Communist Party of the Philippines, digdi po sa Pilipinas sa mga tugang. So iyan, dokumentado iyan mga tugang. Sagkod ng unyan, dokumentado yan, iyan na mga gibo-gibo ni Sison, along-lalo na sa partibismo kanda impluensya kani sa mga rebelde digdi po sa parti mismo kan Pilipinas. Na kung saan pinagigibo siya nga nag-iidolo siya asin pinagigibo na iyo po an paratukdo, sarong paratukdo pag-abot po sa ideolohiya kan komunistang partido tangani po na labanan ang atugang ang administrasyon, labanan ang gobyerno kan Pilipinas. Nagpapadagos yan ngunyan, sagkod ngunyan, igwa pa kita nin mga kababayan, mga tugang na mga rebelde na daradara pa po ang pakikipaglaban as an ideolohiyang iyan na pinagwalat po ni Juma Sison. Kaya ngunyan, kung ihilingon mo, labo-labo pa ang encounter. No, sinasabi kan mga rebelding o sinasabi kan na Puwersa Armada kan Pilipinas, kan Philippine Army na ngaya, digdi, tapos na ngaya, tunaw na ngaya ang insurhensya digdi po sa Pilipinas. May mga, totoo man talaga, may mga lugar, may mga lugar, digdi po sa Bicol, may mga lugar na tuninong, Camarines Sur, tuninong, partikan na ibang lugar, tuninong. Pero makakasiguro kita na tuninong na maray sa mga probinsya, na probinsya kan Camarines Sur, digdi po sa Bicol, pagabot po sa lado kan na insurhensya. Pero pagabot sa ibang mga lugar, sa ibang mga reyon, kadakol po mga tugang, aktibo pa ang insurgency. Mala nga ni tasagkod ngunyan, sige pa ang barakbakan, sige pa ang baradilan sa pagultanan kan mga rebelding New People's Army asin kan Puwersa Armada kan Pilipinas, huli yan kisison. Inabot kaya kita nin oras nin pamamaaram mga tugang. Inabot na naman kita nin oras nin pamamaaram digdi po sa laog ka na programa. Nakaibanan ta dyan sa Engineering Department.
yaon dyan si Sir Pastor Serge Marmol, asin man siyempre si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Yaon man mga tugang si Sir Stephen Pabis, mga tugang ako po si Pitik Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Barreta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS.